20th Public Medical School sa bansa na inaprubahan na ng CHED ating pag-uusapan kasama si Commission on Higher Education Chairperson, Secretary Prospero de Vera III. Secretary, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo at sa iyong mga tagapakinig at tagapanood. Sir, inaprubahan na po ng CHED ang ika-20 public medical school sa bansa. Ano pong universidad ito at kailan po magsisimula ang admission ng mga aspiring healthcare professionals sa nasabing universidad? Oo, magandang balita ito. Meron na tayong pang-20 na public university na merong medical program at ang mga estudyante dito ay pwede mag-apply ng full scholarships galing sa komisyon. Ito yung Samar Island Institute of Medicine sa Samar State University. Ito ang unang public medical school sa Samar at basically ito ang public school sa buong Region 8 na pwedeng magtanggap ng mga scholar na gustong mag-aral ng medisina funded by the government. So nung nagsimula ako sa CHED, there were only 8 public universities with medical programs na iakyat na natin yan sa 20. This is what we are doing to implement the Doktor para sa Bayan Law. Malaking bagay ito dahil nakakapagbukas tayo ng magaling na medical program doon sa mga lugar talaga na malalayo at nangangailangan ng doktor tulad ng Samar. So this will change the education landscape of Samar because it is one of the provinces in the Philippines that is very challenging health-wise. So kung magkaroon tayo ng medical program dito at madaming estudyanteng mag-aaral, magkakaroon tayo ng mga doktor sa Samar kasi kasama sa scholarship ng komisyon yung return service. Ibig sabihin, pagka-graduate at pagkapasa ng licensure exam sa medicine, sila ay magsisilbi doon sa underserved areas, doon sa lugar nila. So makakasiguro tayo na may mga doktor na magtatrabaho pagka-graduation equal to the number of years they are scholars. So kung 4 years ka na scholar, magsisilbi ka sa underserved area ng 4 na taon. So we are creating a steady supply of doctors who will practice in the far-flung areas. Kaya mahalagang balita ito kasi nakakapagbukas tayo ng dekalidad na medical program doon sa mga talagang liblib na lugar na kulang sa mga doktor. Secretary De Vera, ito po bang medical degree program ng mga public universities sa ating bansa ay full scholarship po at ano po ang karaniwan ng mga requirements upang ma-admit ang mga estudyante? Full scholarship ito at yung scholarship nila ay pinakamaganda compared to other scholarships of government. It has the best benefits, no? So ano ang kailangan? Meron tayong prioritization sa applicants doon sa mga galing sa mahihirap na pamilya. Yun yung isa, no? Pangalawa, kailangan makapasa sila doon sa NMAT at meron silang score na 40% or higher. At saka syempre may admission test yung ating mga eskwelahan para sa kanilang mga estudyante. So basically, yun yung requirement na makapasa ng admission test, merong NMAT na 40% at higher at priority doon sa mga mas nangangailangan ng financial assistance ng mga estudyante. Basically, yun ang requirements na kailangan nilang makuha. Siyempre, lamang din kung mataas ang grades mo kasi siyempre, yung preparedness mo for medical school is also indicated by how good you are in your undergraduate program. No? So, we are encouraging students to apply. Magbubukas na yung medical program nila na yung school year 2024-2025. So pwede na po kayo mag-apply dyan sa Region 8 para mag-aral sa Samar Island Institute of Medicine sa Samar State University. Pinalakas pa ng Pilipinas at Turkey ang partnership sa higher education. Sir, ano po ang detalye sa balitang ito? Oo, ako ay nag-keynote speaker doon sa Eurasia Conference. Ito yung conference on higher education sa Europe and Asia. At pagkatapos noon ay nag-meeting kami ng aking counterpart, yung equivalent ng CHED doon, yung COHE,
Nag-meeting kami para pag-usapan kung ano mga susunod na dapat gawin para mapaigting pa yung mga yung mga partnership between Philippines and Turkish universities. Meron tayong MOA noong 2018 na nag-lapse na at tayo ay naghahanda ng panibagong MOA for the next 5 years. Pero basically, ang pinag-usapan namin, palakihin yung partnership dahil yung original na focus ay partnership ng mga universities sa fisheries. Alam mo naman na we are an archipelago, no? We need to develop good fisheries programs. Pero ngayon, dinagdagan natin dito sa bagong kasunduan, sinama natin ang science and technology, particularly engineering programs, science programs, kasi dito talaga malakas ang Turkish universities. Malakas ang kanilang technology programs, malakas ang kanilang link with industry. So naghahanap tayo ng relasyon sa pagitan ng mga pamantasan na ang mga estudyante ay pwedeng mag-aral back and forth, pati ang faculty, makagawa sila ng joint research para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa ating mga pamantasan. So kasama ko ang 6 na pamantasan doon sa aming meeting at sila ay pumirma din ng mga memorandum of agreement sa iba't ibang universities doon sa Istanbul area. No? So, inimbita ko ang head ng kanilang KOHE na magpunta sa Pilipinas para makita din kung ano ang kalidad ng ating mga pamantasan dito. Ang susunod na hakbang namin ay gumawa na ng technical working group kasama ang ating ambassador sa Turkey para lagyan ng detalye kung anong gagawin ng mga pamantasan. Pero kasama ko sa aking biyahe yung presidente ng Mindanao State University at yung chancellor ng MSU na Awan kasi sila meron ng agreement at kasama na actually nila yung kanilang mga estudyante at faculty na mag-aaral sa Turkish universities. So dalawa yung aming ginawa doon. Okay. Naputol po ang linya ni CHED Commissioner De Vera. No? Try po natin siyang balikan maya-maya. Or nandiyan na po ba siya uli? Okay. Okay, kasi yung susunod po nating tanong, Asek Arnel, ay tungkol dito sa nag-viral na video, no? Meron daw pong ginupitan na estudyante. Alright, sir? Alright, babalikan na lang natin, no, yung issue na yan. Kasi nga may ginupitan na estudyante sa isang SUC, isang university na transgender ginupitan daw. So may mga nagrereklamo na bakit kailangan mong gupitan? Yes. Opo, college student na at sa eskwelahan po ata yan. Ayan, baka narinig po tayo ni Sir. Sir, may tanong po dito mula sa ating kasamahan sa media na si Ian Cruz ng GMA News. Tungkol po dun sa circulating video ng isang estudyante from Iris, Manila na ginugupitan ang buhok para raw makapag-enroll. Pwede po bang malaman kung ano ang policy ng CHED pagdating sa hair length ng estudyante, particular sa mga transgender student? Iniimbestigahan na natin yan. No? Inutusan ko ang ating executive director, si Attorney Cindy Haro, na tignan itong isyong ito. Ang patakaran kasi tungkol sa students, no, yung kanilang haircut, uniform, etc. Yan ay ginagawa ng individual ng mga pamantasan. Walang CHED rules kasi bahagi yan ng kanilang exercise of their administration of higher education. Ang pakiusap natin sa mga pamantasan ay maging sensitive at pag-aralan ang compliance nila sa mga batas na naipasa tulad ng mga batas na pinagbabawal ang diskriminasyon, ang batas sa safe spaces. Kailangan ang kanilang mga patakaran sa pamantasan ay angkop o consistent do sa mga batas na kailangang i-implement ng lahat. Yun ang kailangang pag-aralan nila. Alam mo, yung isyong yan ay dumating na sa mga ibang pamantasan. Under me, for example, yung isyong yan ay niraise sa Eastern Visayas State University na ako ang chairman of the board.
Ang ginawa ng board ng EBSO ay isuspend muna yung implementation ng student handbook at pag-aralan in consultation with the students kung ano ang bahagi ng student handbook na kailangan i-adjust natin o kailangan baguhin in consultation with the students. So I urge our schools to have very open dialogue with our students to see what they need, what they are saying, and adjust the policies of the school consistent with laws that we must observe. Yun ang aking kailangan gawin ng ating mga pamantasan dito. Ngayon, kung merong mga estudyanteng na agrabyado, first, they must exhaust the administrative remedies available in the school. At pag sa kanilang palagay ay yung kanilang eskwelahan ay hindi pa rin sila tinutulungan, kayo po ay magreklamo sa komisyon at ako po mismo ang magtitingin sa inyong reklamo. Pero ang first line po ay mag-complain muna doon sa eskwelahan dahil these are school policies, no? Yung uniform, haircut, etc. These are school policies. So go first and seek remedies within the school. Now, if you cannot find remedies, pumunta ho kayo sa komisyon at pag-usapan natin. Secretary De Vera, sunod na tanong po ni Ian Cruz. Ano naman po ang reaksyon ng CHED sa sinabi ni Kabataan Representative Raul Manuel na walang kinalaman ang haba ng buhok ng estudyante sa pagkatuto at bahagi ito ng kanilang self-expression kung kaya't dapat daw ay mabago ang haircut policy na ito? Kasi yan nga bahagi ng student handbook eh. Iba-ibang eskwelahan, iba-iba ang laman ng kanilang student handbook. So ang kailangang i-review ng mga pamantasan ay yung student handbook nila. Yun ang first step. Kasi iba-ibang sitwasyon ng bawat pamantasan, iba-iba ang student handbook. Ang gumagawa po ng student handbook ay hindi ang komisyon, yung university. At yung student handbook po ay dapat pag ginagawa at nire-revisa yan, dapat may konsultasyon sa mga estudyante. At pag-usapan kung ano ang hiling ng mga estudyante, ano din ang posisyon ng administrasyon, at sila ay mag-usap tungkol dito. I think the key is the dialogue must be open between the different education stakeholders so that they can find common ground on what is acceptable and what should be in the rules of the university. Maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Secretary Popoy De Vera, ang komisyon po ng ating Higher Education Chairperson Secretary. Maraming salamat po at magandang tanghali.